po ba mga kababayan nung panahon ng eleksyon, hindi po talaga sumuporta si Miss Karen Davila kay Presidente, kay PBBM. Mga kababayan, alam naman po natin na iba po talaga yung sinuportahan niya. Pero sa panahong ito ngayon mga kababayan, nakakabilib. Yung sinabi dito ni Miss Karen Davila na kung saan siya po ang nagsalita dito po sa ceremonial handover ng ASEAN BAC mga kababayan. So ngayon, meron po siyang nabanggit dito na talagang nakakapanindig ng balahibo. Anyway, ito i-play po natin. Not just for regional integration. This is an evening that is very important, not just for regional integration, but how the Philippines will take over the chairmanship of ASEAN. And this signals the start of a dynamic new mandate for the Philippines. Pero inyo, sino mag-aakala mga kababayan na mahahawakan ulit natin yung chairmanship ng ASEAN? Diba ngayon 2026? Ang huli lang ata mga kababayan na nahawakan natin yan nung panahon pa ng tatay ni PBBM. Kaya nga nakakabilib yung sinabi dito ni Miss Karen Davila. May we now invite on stage First Lady Luis Araneta Marcos, DTI Secretary Chris Roque, ASEAN-BAC Philippine members George Barcelon, Michael Tan. And thank you very much, Mr. President, the First Lady, Mr. Concepcion, and the family. This Ito pa, search natin yung kay Yayam. Ito yan. Kay Sir Yayam Dizon. Kasi grabe talaga mga kababayan yung dito. Yung sinabi ni Miss Karen Davila. Eto. ladies and gentlemen, to put his own trademark on the chairship of the Philippines, let's all welcome the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos. Sabi nga dito, Miss Karen Davila, inuna ang pagiging Pilipino at pagmamahal sa bayan kaysa po ang kulay ng politika. Kasi maliwanag naman yung sinabi ni Presidente, wala na pong kulay ngayon, wala nang ano-ano. Ang mga Duterte nga lang kasi, ang gumawa ng sarili po nilang hakbang at landas para po sirain ang gobyerno ni PBBM. Kasi nga, may sarili po silang hidden agenda. Marcos Jr. And this administration is building its legacy. They didn't even know that his father was one of the early founders, one of the first presidents who had founded ASEAN. And he will be ending his administration in the next 2 years, chairing ASEAN. Diba mga kababayan, yung isa sa pinakaunang humawak ng chairmanship at naging founder ng ASEAN, mga kababayan, tatay pa ni Presidente ni PBBM. And now, si PBBM naman, diba, pabula sa ama hanggang sa anak, mga kababayan. Kaya nga, alam nyo, kung pwede lang sana na maging Prime Minister si Presidente, dapat siya na lang ang Presidente ng Pilipinas para yung nasimulan po niya, maipagpatuloy. Kasi yung pinag-uusapan po natin dito, yung continuity. Mga kababayan, pakitama na lamang po kung tama po yung pagkakabigkas ko. Yun yung pinag-uusapan natin dito. Ngayon, kung si Sara magiging Presidente, sa tingin nyo yung nasimula ni PBBM, yung mga paglaban sa korupsyon na yan, sa tingin nyo may pagpapatuloy pa yan? Siyempre, hindi na. Kasi alam naman po talaga natin na si Sara Duterte, maraming dapat sagutin sa taong bayan, lalo na yung mga issue ng pangungurap po niya. Anyway, tuloy pa natin. Ayan diba mga kababayan? Kaya nakakabilib po talaga ang ating mahal na Presidente. Tapos ganito lang yung gagawin. Ganito lang yung gagawin ng grupo ng mga DD-shit. Susubukang ipahiya ang Presidente, mga kababayan, doon po sa ASEAN. Diba yung magaganap na ASEAN? Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon sabi dito, kung titingnan nyo, Defensors la Martial Law and Cebu at Anti-PBBM Protest Caravan. Dahil kung matatandaan nyo na nakaraan, di ba may napag-usapan tayo sa Bengador na mayroong sinasabi, ito pong si Defensor, mga kababayan, na mayroon daw pong nagaganap na martial law, diyan daw po mga kababayan sa sa Cebu.
kung saan gaganapin alleged di umano yung ASEAN, mga kababayan. So sinusubukan dapat nila na mag-rally at ipahiya ang Pilipinas at ang presidente at ang mamamayang Pilipino sa mga dayuhan. Yan po yung pakay po nila. Kaso ang problema, yung pong kanilang rally bukod sa nilangaw, may mga naaresto pa. Diba? So ito, i-play po natin. Sabi dito, martial law in Cebu. Isa lang itong motorcade caravan. Tahimik, mapayapa daw po at malinaw ang mensahe mula sa Cebu. Tinutuligsa namin ang korupsyon sa ilalim ng administrasyon ni BBM, ang pang-aabuso sa kapangyarihan at ang hayagang pagharang sa ikatlong impeachment complaint. Galit ang taong bayan dahil pinipigilan ang pananagutan. Hindi ito kaguluhan, ito ay panawagan ng mga Cebuano para daw po sa hustisya at katotohanan. So ngayon, dahil dyan mga kababayan, napahiya etong si Mike Defensor kasi bukod sa nilangaw, may mga naaresto na at sinusubukan pa nila na labagin ang batas, mga kababayan. Ito ay play po natin. Nandito kami, hindi ako maka-live, pero nandito kami, nagkaroon ng blockade. Kanina flowing on traffic, tapos bigla Ayan, tuloy natin. kaming hinarang. Actually, dadaan lang kami and we were supposed to stop in... Paano hindi kayo haharangin? Wala kayong permit. Paano hindi kayo haharangin? Wala kayong permit. At saka balita ko mga kababayan, parang may rally po ata sila ngayon. Ngayon ba yon? Kasi at 31 ngayon eh. Oo nga. Pagkakalam ko parang meron ata silang EDSA rally. Madami na ba? Kismenya, malayo dun sa site ng convention. So ito, nag-cause pa ng traffic. Kanina flowing ko dito eh. Gumagalaw kaming lahat. And bigla na lang hinto yung blockade. So ito si sila Colonel, Dito Jongko. Alam naman natin, nautusan lang naman yung mga polis. Pero siyempre, tayo rin, sinasabi lang natin, hindi na wala naman tayong gulo, dadaan lang. Buti na lang, Defensor, hindi ka nanalong mayor ng Quezon City. Kung nanalo kang mayor ng Quezon City, kawawa ang Quezon City sa'yo. Diba ngayon pa lang, kita mo kung ano yung pinaggagawa mo, naging mambabatas ka at alam mo, nalabag sa batas, yung mag-rally kayo nang wala kayong permit. Diba mga kababayan? Right turn, may Exit, and then doon magko-conversion. Sa ano to? Sa Cebu? Hindi doon sa convention proper. Pinapabayaan natin sila, yun naman natin silang gulin. We just want to express our sentiments, our grievances dito sa corruption sa ating gobyerno at siyempre yung non-acceptance of the impeachment complaint. Ayan, nag-uusap-usap sila. Hindi rin ako makasali dahil Cebuano yung salita ng aking mga kaibigan. Okay, tamo, hindi ka naman taga dyan bago magrarally ka dyan. Diba? Pero inyo mga kababayan, ito nga yung mahirap kay Defensor. Nagrally sila dyan sa Cebu. Ngayon, nung nag-uusap-usap na itong mga kapulisan at yung iba niya mga kasama na Cebuano, mga kababayan, hindi siya ngayon makasali. Kasi hindi niya alam yung pinag-uusapan. Hindi niya maintindihan yung salita ng mga kababayan po nating Cebuano. Ano yung punto natin dito? Hindi ka naman pala taga dyan bago nagrarally ka dyan. Diba galawang kupal yan? Mga kababayan, walang pinagkaiba yan doon sa isang matandang matabang vlogger na nag-vlog doon sa Ilocos Norte, mga kababayan, para ipakita yung mga ongoing project doon pero hindi ipinakita yung mga tapos na. Diba ito nga yung isang patunay na basta didiset bukod sa bobo, bukod sa bobo mga kababayan, fake news pa. Anyway, tuloy pa natin. Ganito yung ating mga kapulisan. Talagang haharangin kayo dyan. Internet. At ito yung kabuuan ng ating motorcade. So, tingnan mo natin kung anong mangyari kung papadaanin tayo. Hinarang yung buo. Kanina flowing ito, bukas tong kalsadang to. Nakakadaan lahat ng tao. Free flow ang traffic. Nung nakita ng yung motorcade caravan natin ay nagharangan na po. Okay. For the record, parating nagkakaravan sila dito. Never nagkagulo. Very peaceful. Tama? Kasi buwan ko. Wala nga kayong permit. Natural haharangin nga kayo. Naturingan ka pa naman mambabatas dati
Mike Defensor, pero hindi mo alam na bawal mag-rally pag wala kayong permit. Never. Ngayon lang hinarang. Bakit kanina lang nakadaan pa yung sasakyan? Pagdating natin, Wala na. Kaya nga ho. wala namang event ang kalsada. Wala. Ang event nandoon naman sa Lapu-Lapu at saka sa Luscar lang Ah. sila nakasti. Yes. Tayo, dadaan lang naman tayo, hindi naman tayo Hindi naman natin to, tsaka hindi ito. Oh. Moving caravan. So yan, makasama ho natin. Gusto ninyo, dakpo ninyo eh. Biglang naging ano. Biglang ano. Grabe. Dapat lang sa inyo yan. Biglang laging rally formation to. Ano ba to? Dapat lang sa inyo yan. Kasi wala namang kwenta yung mga pinaggagawa nyo. Hindi naman makakatulong sa taong bayan yan. Kung ang ginawa nyo sana ay sinusuportahan nyo ang gobyerno na papanagutin lahat ng mga kurap, baka nakatulong pa kayo. Kaso ang problema mga kababayan, puro pagkontra sa gobyerno ginagawa ng mga ito. Pasalamat nga kayo kung si Dugong ang presidente, baka pinagpapatay pa kayo dyan. Sir, may instruction sa akin, sir. Ito, sir, hindi ko na hawak to. Sa akin yung unang matras. Sila? 10 minutes daw, sir. Ha? So, bubuko ninyo eh. Pero, i-guide sir mo. Nandito kami. So bukod pa dyan mga kababayan, ito pa yung isang kaganapan. Kasi sabi po dito, ito yung natalakay na natin sa Vengador pero ipi-play ko lang ulit dito. Kasi dito nyo makikita na basta DD shit talaga handang labagin ng batas eh. Masunod lang yung gusto. Ito, kita nyo grupo ni Mike Defensor pinaguhuhuli ng ating mga kapulisan. Bakit daw? Ito, pakinggan nyo. Colonel, ano nangyari? Ba't may kinuha? Sir, yung lahat lang ng motor na nasa, sir. Wala, obstruction of traffic lang naman yan. Huwag ulihin. Pagsabihan lang. Huwag ulihin. Tapos na nga eh. Hindi ko maintindihan ba't kailangan pag gumalang gulo. Oh. Hindi lang naman kami dito. Una sa lahat, pwedeng pagsabihan yan, pwedeng umalis lang. Hindi ka Ayan, ang dami oh. Hindi, may nalabag nga kasi kayo. 'Di ba? May nalabag nga kasi sila mga kababayan. Pero pagdating kay Defensor, yung nalabag ng mga kasama niya, yung nalabag nila, nilalang lang niya. Kahit pa sabihin natin na ganyan lang yung nalabag nila mga kababayan, nakalabag pa rin po sila. May pananagutan at may kasalanan pa rin po sila. 'Di ba? Paano niya ilulusot yung mali? Yun yung hindi ko maintindihan eh. Bakit niya pa ipinipilit mga kababayan tapos nilalang lang niya yung ginawang mali ng mga kasamahan niya at yung ginawang mali nila bukod sa nagrally sila nang wala silang permit. Kahit pa sabihin natin na maliit na problema lang yan, maliit na paglabag lang yan, paglabag pa rin po yan. At hindi porkit may pangalan ka, Defensor, at porkit may ginagawa kayong ganyan, palalampasin na kayo. Ngayon pa nga lang, napakasimple pa nga lang na problema yan. Nakikita na yung pagiging abuse of power ninyo. At nakikita na yung pagiging corrupt ninyo. Tapos ngayon, ipinaglalaban nyo, kunyari, nilalabanan nyo yung corruption. Diba mga kababayan? Tapos sasabihin pa, may martial law daw. Ayan, obstruction daw. Wala. Ayan obstruction. Obstruction daw yung ginawa ng mga kasama nila kasi bukod sa nakakagambala po, dun sa mga dumadaan na sasakyan mga kababayan, talagang pinaguhuhuli yung mga nakamotorista kasi nga baka kung saan ipinarking mga kababayan yung kanilang mga motor at the same time nakakaharang na dun sa mga bumabiyahe araw-araw dito sa may Cebu. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Wala kaming ginagawa. Nag-disperse na kami. Ito. Ang dami na yung motor na kinuha. Yun, ang dami daw motor na kinuha, sabi nung kasama ni Defensor. O kahit pa sabihin natin na obstruction yan, mga kababayan, violation pa rin yan. Paglabag pa rin po yan, mga kababayan. At hindi naman porket obstruction lang yan, lalabagin na nila, mga kababayan. Ibig sabihin, mamaliitin lang nila. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Tingnan mo natin kung ano nangyari dito. Tama lang yan. Brad, tapos na. Ba't nyo naman gaganyanin yung mga tao? Kaya nga. Tama lang Ang daming yan. obstruction, no? Tsaka dapat pagsabihan lang yan. Luwag nito eh. Tapos na nga. Gagawin pala. Kaya dumadami ang kurap sa panahon ni Digong eh.
Diba? Kaya dumadami ang kurap at magnanakaw sa panahon ni Digong habang dumadanas ng pandemya yung mga kababayang Pilipino po natin. Kasi kapag may nagagawa na hindi maganda, basta kaalyado, hayaan lang, pagsabihan lang. Kaya pala kung matatandaan nyo, si Duterte dati nagpa-press-con lang. Pinagsabihan lang yung mga kurap sa DPWH. Hindi nakinig. Ayun, nagpayaman. Nangurap ng nangurap. Sa panahon ni PBBM. Akala nila katulad pa rin ng panahon ni Digong, nadalit, nahuli sila ngayon. Tapos si PBBM pa masama. Kaya mga kababayan, ganito pala. Ganito pala yung gawain nila. Kaya pala si Defensor noon tahimik habang nangyayari yung malawakang korupsyon ng Parmalim sa panahon ni Duterte. Kasi ang gusto pala nila kapag ka nakagawa ng violation, pagsabihan lang, okay na yon. Diba? Huwag pa panagutin. Tinanggulo? Ano ba naman yan? Colonel, ano nangyari? Ba't may kinuha? Yan, sir, yung lahat lang ng motor na nasa, sir. Wala, obstruction of traffic lang naman yan. Wag mo Wala, obstruction of traffic lang naman yan. Sabi ni Defensor. Nilang lang niya. Di ba violation yon? Violation pa rin yun. Sanay na sanay kayong labagin ng batas. Diba? Kaya dapat lang talaga pag uhuhulihin kayo. Tapos sasabihin nyo, martial law. Anong martial law dyan? Diba, binigyan kayo ng pagkakataon. Ang problema, wala kayong rally. Tapos nakalabag pa kayo ng obstruction of traffic. Natural, dapat kayong managot. At dapat silang makulong. Tapos ang pinakamatindi pa dyan, ang balak dapat nila, hiyain ng presidente, hiyain ng Pilipinas, doon sa magaganap dapat mga kababayan na summit. Diba? Kaso ang problema, din sila nagtagumpay. Kasi nga, bukod sa lumabag sila sa batas, wala silang permit. Yan po yung dahilan. Mga kababayan, huwag niyong isipin na hinaharas, pinopolitical persecution na itong mga ito dahil kasalanan din po nila yan. Ano po, pasalamat nga sila. Hindi si Digong ang presidente. Kung si Digong ang presidente, bago magrarally kayo, laban sa kanya, baka ipinatumba pa kayo ni Digong. Diba mga kababayan? Anyway, kayo po, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan mga kababayan. Comment below na lamang po kung ano pong comment at opinion po ninyo. Hingil po sa dramang ito ni Mike Defensor. Ano po kasi drama yan ni Mike Defensor mga kababayan, at pag naniwala kayo dyan, kayo lang din ang talo. Kasi alam nyo naman, basta didishit, fake news po talaga. Kaya nga yung iba nagbubura na ng post Kasi fake news mga kababayan. Anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.